Evening, ma'am. This is my report. PowerPoint presentation. Ang PowerPoint presentation ay isang paraan na pamagitan ng information gamit ang SADS. Ito ay kadalas ginagamit sa mga business, meeting, class o anumang sitwasyon kailangan ng support para sa presentation ng mga ideya o datos. Pakaduha, malayang talakayan. Ang malayang talakayan ay isang uri ng talakayan o digression ng nalalayong bigyan daan ang malalayang papahayag ng mga opinyon ng ideya. Ito ay isang platforma kung saan ang mga tao ay maraming mabahagi ng kanilang sarili ng pananaw at karanasan at isang tiyak ng paksa. Katatlo, tanong-sagot. Ang tanong-sagot ay isang uri ng talakayan kung saan ang isang tao ay nagtanong ng mga katanungan at mga isa naman ay nagbibigay ng mga sagot dito. Ito ay isang paraan ng communication at mapalitan ng information. Mayroon ka bang particular ng tanong ng nais mong itong diskutihan? Ako nga pala si Panya Cristina B.Ed. At ito ang aking pag-uulat sa buong pangkat at guro at buong klase panitikan. Cadena de Historia. Ang cadena de Historia ay maaaring maging isang epektibong paraan upang magturo ng iba't ibang aspeto ng pagsulat at pagsasalisay tulad ng pagbuo ng mga karakter, pagset ng mga setting at paglikha ng mga plots. Ang mga estudyante ay maaaring matuto kung paano magtulungan upang malikha ang kanilang kumpleto sa istorya at paano mag-ambak ng kanilang mga idea. Song of Poem Analysis. Ang Song of Poem Analysis ay epektibong paraan upang maipakita ang iba't ibang aspeto ng wika at kultura. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga mag-awit ay tula maaaring maipakita ang mga sumusunod na konsepto gaya ng wika at kultura at pag-unawa sa teksto. HATS. Ang HATS ay isang konsepto sa edukasyon na nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip at pag-unawa sa halip na simpleng pag-aalala ng impormasyon sa konteksto ng pagtuturo sa Pilipino. Halimbawa ng HATS analysis. Halimbawa, maaaring hilingin sa mga estudyante na suriin ang isang tula o maikling kwento at tukuyin ang mga pangunahing tema at idea. ATBP. Ang ATBP ay tumutukoy sa gawain sa iba't ibang estratehiya at mga konsepto na maaaring gamitin para mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga estudyante sa Pilipino. Halimbawa, gaya ng pagbabasa at pag-unawa sa mga teksto. Gaya na ito ay maaaring mag-include ng mga gawain tulad ng pagbabasa ng mga kwento, tula, balita at iba pa. At pag-uusap tungkol sa mga ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga din po sa ating mga kaklase. Ako po si Cheryl M. Dungo. Ngayon po ang aking tinalakayan tungkol sa PowerPoint presentation. Ang PowerPoint ay isang programa sa mga
ginagawa sa presentation ay madalas na ginagamit upang lumikha ng mga pagtatanghal sa negosyo. Ginagamit din ito para sa mga pang-edukasyon. Ang informal na layunin, ang mga pagtatanghal ay binubuo ng mga slide na maaaring naglalaman ng teksto, mga imahin at iba pang media. Halimbawa sa PowerPoint presentation. Una ay ito ay isang software application na ginagamit para makabuo ng isang presentation na maaaring maglaman ng iba't ibang uri ng media at links at iba pang application. Ikalawa, ito ay dinisyon para makapagbigay ng presentation na gumamit ng computer. Yan lang. Thank you po. Charade. Ang charade ay ito ay maaaring isang epektibong gawain sa pagtuturo dahil dito nagtataguyod ang komunikasyon, maaaring maging mas mahirap at mas nakakatuwa. Message relay. Ang message relay ay maaaring maging isang epektibong paraan upang ituro ang kahalagahan ng malinaw at epektibong komunikasyon. Ito rin ay nagtataguyod ng teamwork at pagkikipag-ugnayan sa mga kasamahan. Halimbawa, maaaring magsimula ang guro ng laro sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang maikling kwento o pahayag ng estudyante sa bawat grupo. Mga larong wika. Ang mga larong wika ay isang mahalagang bahagi ng pagtuturo ng Filipino dahil nagbibigay ito ng saya at interaktibong paraan para sa mga estudyante na matuto at magamit ang wika. Hanapin ang mali. Hanapin ang mali ay isang aktibidad na maaaring gamitin sa pagtuturo. Sa aktibidad na ito, ang mga estudyante ay bibigyan ng isang teksto na may kamalian, gramatika, pagbaybay at bokabularyo o iba pang eksperto ng wika at kailangan nilang matukoy at itama ang mga ito. ATBP. ATBP. Ang ATBP ay ito ay maaaring mag-include ng mga gawaing tulad ng pagsulat sa salaysay, tula, kwento at iba pa. At dito nagtatapos ang aming parte sa uulat.